Kawhi Leonard, hindi matutuloy sa Toronto Raptors? Kabayang Jordan Clarkson, balik New York at Golden State Warriors hindi pa sumusuko kay Anthony Davis. Lahat ng yan ay ating pag-usapan. NBA free agent kabayan Jordan Clarkson nag-agree na sa 1-year deal with 3.9 million at babalik sa New York Knicks. Good offer to para sa New York Knicks para di matamaan ng second tax apron dahil pipirma pa si Jalen Brunson ng max contract at dahil muling pumirma si kabayan Jordan Clarkson sa kanyang dating kupunan sa ilalim ng 1 taong kontrata ay automatic siyang magkakaroon ng trade veto rights sa ilalim ng NBA Collective Bargain Agreement o CBA. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng ipagpalit o i-trade ng Knicks sa ibang team ngayong season nang walang pahintulot o approval mismo kay kabayang Clarkson. Nice one, kabayan. Nice. Ilang araw na ring natahimik ang balita kay Anthony Davis to Golden State Warriors dahil sa pag-close ng Wizards sa lahat ng trade offer kay AD. Ayon kay Shams ay nag-re-engage umano ang Warriors sa Washington Wizards for trade kay AD para makuha lang si LeBron James at naglatag na ang Washington Wizards ng asking price. Nakasama si Jimmy Butler, multiple first round picks, multiple first round pick swaps at multiple second round picks. Dagdag ni Shams, nag-re-engage ang Golden State Warriors habang hinihintay nila ang magiging desisyon ni LeBron James sa free agency. Naniniwala ang Warriors management na malabong pumirma si LeBron sa kanila maliban na lang kung makuha muna nila si Anthony Davis. Layunin ng Warriors na mabuo ang huling super team na binubuo ni na Stephen Curry, LeBron James at Anthony Davis upang magkaroon ng matinding tsansa na makalaban para sa championship bago tuluyang magretiro si Stephen Curry. Dahil sa balitang to, madami na namang Warriors fans ang magtataasan ng kilay. At ayon din sa kampo ni Anthony Davis at Rich Paul, kung hindi matutuloy si AD sa Golden State Warriors, expected nilang ma-offeran si Anthony Davis ng 4 years with 275 million extension galing sa Wizards. Eto na mga ballers, hindi matutuloy si Kawhi Leonard sa Raptors? Sa ngayon, dahil on hold pa ang trade niya at under investigation. Iniimbestigahan ng NBA ang LA Clippers sa loob ng halos 10 months dahil sa aligasyong sikreto nilang binayaran si Kawhi Leonard ng 28 million sa pamamagitan ng isang no-show endorsement deal sa kumpanyang Aspiration na ngayon ay bankrupt na. Kung mapapatunayang totoo, ito ay may tuturing na paglabag sa salary cap rules ng NBA. Bakit maapektuhan ang trade ni Kawhi? Dahil sa nagawang agreement ng Clippers at Raptors sa trade, biglang namagita ng NBA League Office at ipinaalam ng liga sa Toronto Raptors na kung tatanggapin nila si Kawhi Leonard sa ngayon, sila ang sasalo sa anumang parusa gaya ng suspension o multa na posibleng ibigay ng NBA kaugnay ng kontrata ni Kawhi. Dahil dito, naging komplikado ang usapan at naapektuhan ng trade kaya pinahold muna ito ng Raptors at hinihintay na lang ang magiging desisyon ni Commissioner Adam Silver. Dagdag ni Shams ay malaki pa rin ang tsansa na matuloy pa rin ang trade after investigation at hindi muna official sa ngayon. Kayo ba ballers? Anong masasabi nyo sa pag-hold nila sa trade ni Kawhi at sa balitang pag-pursue ulit ng Warriors kay AD? Mag-comment ka lang at ating pag-usapan. At kung gusto mong lagi kang updated sa NBA news, mag-subscribe ka na dahil road to 1K na tayo. And this is Ballers TV. Thank you for watching.